Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon, panurin natin tong kay Boss Rino sa Araw na Itim Horror Animated Story. So ngayon guys, ako nga pala guys, huwag nyo kalilimutan mag-subscribe, mag-like, comment at share. At huwag nyo rin kalilimutan pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video. So let's go guys, panurin natin tong Boss Rino. I came from the mud. There's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ito ay para sa mga nagre-request kay Araw na Itim. Diba? Madami nagre-request ito eh. Pero kaya pagbigyan natin, maikli lang naman to. So ang pamagat ito ay Alitap-Tap. At tagal ko nang hindi nakakakita ng Alitap-Tap. So yung mga taga-probinsya siguro nakakita. Ako nung bata pa ako nakakita na ako ng Alitap-Tap. So ito, huwag natin patagalin. Tirahin natin ito bago patirahin ng iba. Kumagat alitap-tap. Alitap-Tap, Alitap-Tap. Lumaki ako sa Cotabato. Magto 26 years old na ako. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari sa pinsan ko. 10 taon na ang nakakaraan. Laging wala ang mga magulang ko dahil sa trabaho nila. Kaya naiiwan ako sa kapatid ng papa ko. Sanay naman na ako sa kanila tumira dahil mabait naman ang tiya at tiyo ko. Isa pa ay may sobrang close naman akong pinsan doon, si Alan, ang panganay sa magkakapatid. Bale, nasa 3 sila at ako pa lang ang anak ng mga magulang ko noon. Kaya malakas ang loob nilang iwan ako sa mga kamag-anak. Masama pa ang loob ko noon sa mga magulang ko dahil parati silang wala. Lagi ko pang na-open kay Alan ang hinanakit ko sa mga magulang ko. Kawawa naman. Pero sabi niya lang, intindihin ko ang mga ito dahil para rin naman sa amin ang ginagawa nila. Magkasing edad lang kami ng pinsan kong si Alan. Mabait naman siya kaso masyado siyang maloko. Maraming nagagawang kabalastugan kaya madalas napapagalitan ng tito at tita ko. Pero kahit na ganun, mabait naman siya, lalo na sa mga mahal niya sa buhay. Kaya ganun na lang ang panghihinayang ko sa nangyari sa kanya. Taong 2010 ay nag-outing kami sa Tinuyan Falls, mga kalagitnaan yun ng Mayo. Mahilig kasi ang mga magulang ni Alan na magbakasyon kung saan-saan at hindi papayag na palagpasin ang summer vacation na walang mapupuntahang ibang lugar. Sinama nila ako nun dahil wala akong kasama sa bahay nila kung maiiwan ako. Maggagabi na nun, pakagat na ang dilim nang matapos kaming maligo sa falls. Nako, Naalala ko pa na sobrang saya naming magpipinsan, lalo na ako. Dahil first time ko nun makaligo sa mga talon. Naghahanda na kaming umalis nun dahil hindi pwedeng mag-overnight dun sa lugar. Pinsan, tara, may papakita ako. Sabi sa akin ni Alan noon. Hindi dapat ako sasama nun dahil nagliligpit pa kami at baka mapagalitan kay Tia. Hindi ko Pero engkanto to. nagpumilit si Alan at agad akong hinila. Dinala niya ako sa isang malaking puno na medyo malayo sa pwesto namin. Namangha ako dahil ang daming lumilipad na alitap-tap. Kahit kakalubog pa lang ng araw. Pinagmasdan ko lang yung mga yun at aliw na aliw ako. Pero hindi ko sila tinangkang hulihin dahil naaawa ako. Uy, balik na tayo. Baka hinahanap na tayo ng tatay mo. Magagalit na naman yun. Tawag ko kay Alan. Saglit lang. Manghuhuli lang ako ng isa. Nako, wag Papakita na. ko kay Lisa. Matutuwa yun. Si Lisa yung nakababatang kapatid ni Alan. Pagbabawalan ko sana siya nun. Ang kaso may nakapukaw sa amin. Isang maliit na alitap-tap na dumaan sa harap ni Alan. Nako, iba to. Hindi ito kagaya ng ibang alitap-tap. Namumukod tangi kasi ito dahil hindi malamlam ang ilaw na nanggagaling mula rito at sobrang liwanag. Kaya dali-dali itong kinulong ni Alan sa palad niya. Nahuli niya ito pero napalakas yata ang pagkakasara ng 2 palad niya. Kaya pagbukas niya, Patay na. nakita namin na napisa yung alitap-tap Eh, at unti-unti yun nawalan ng liwanag. Bakit mo pinisa? Tanong ko sa kanya. Naaawa pa nga ako sa alitap-tap dahil
dahil para na lang lamok yung itsura niya. Hindi ko pinisa, oy. Kusa lang naman itong napisa. Hindi ko rin naman sadya na napalakas yung pagkakasara ng mga palad ko. Sagot naman ng pinsan ko. Kaya wala kaming nagawa, kundi umalis na lang. Dahil hindi na nakahuli pa si Alan. Napagpasyahan na lang namin na bumalik dahil wala kaming mahanap na masisilungan. Habang buhat-buhat namin yung kanya-kanya naming mga dala, ay biglang nadapa si Alan. Nagtalsikan lahat ng hawak niya. Oh, anong ginagawa mo dyan sa lupa? Biro ko pa sa kanya at napabungis-ngis. Pero nagtaka ako kasi hindi siya kumikilos at parang hirap na hirap siyang tumayo. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko, Jul. Na matanda to. Pakitawag nga si Papa. Kinabahan ako nun. Kaya agad kong tinawag si Tio. Nakasalukuyan noong nag-aayos ng gamit sa sasakyan. Inalalayan na lamang namin ito para makapasok sa sasakyan dahil hindi na siya makatayo. Nagtataka kami kung bakit bigla-bigla na lang naging lumpo si Alan. Nung makauwi kami, pinagtulungan namin na buhatin si Alan Tanda mo naman lalo. papasok sa bahay nila. Pero bigla na lang tumirik yung mga mata ni Alan. Tapos bumubula yung bibig niya. Kaya nagmadali kaming ibalik siya ulit dun sa sasakyan at isugod sa ospital. Na-confine sa ospital si Alan dahil hindi pa ito magaling at hindi matukoy ng mga doktor kung ano ang tumamang sakit sa kanya. Kaya magraran pa ng ibang laboratory test para rito. Ay, totoo to. Oo, totoo. Kay yung kapatid ko si Pongboy, ganito nangyari. Pero hindi nabula yung bibig niya, pero yung mata niya ganyan. Gabi-gabi hindi Huwag kayong maingay kay Pongboy na kinuwento ko. mapigilan ni Alan na mapahiyaw Mungkit na dahil boss. sa sumasakit niyang mga binti at paa. Nakikita ko yung pagpalahaw niya dahil minsan ako ang nagbabantay sa kanya. Nakakahiyaman sa isa niyang kasamang pasyente, pero alam kong naiintindihan naman niya siguro yun dahil nakikita niya na palubha ng palubha ang kalagayan ni Alan. Iba na rin kasi ang itsura ni Alan nun. Lumiliit, namamayat at nangingitim yung dating malakas niyang mga binti. Isang gabi, naiwan namin si Alan sa ospital dahil pinauwi muna ako saglit ni Tio at si Tio naman daw ang bahala na bumili ng makakain. Kaya walang nagbabantay kay Alan nun. Pero kampante sila na walang mangyayaring masama kay Alan dahil may kasama naman siya sa kwarto, yung isa pang pasyente. Nagdaan ng mga araw, hindi na makausap si Alan. Nako. Hindi na rin siya makakain at tanging pagtulala na lang ang nagagawa niya. Madalas kapag ako nagbabantay kay Alan at sasapit na ang gabi, may nakikita akong pumapasok na mga Ay, alitap-tap Engkanto yun. doon sa kwarto ni Alan. Umiikot-ikot yun sa natutulog na si Alan. Tapos bigla na lang lilipad palayo. Sinabi ko sa mga magulang ni Alan ang nangyari bago ang karamdaman ni Alan. At nagsabi ako na tumawag ng albularyo. Dahil naniniwala ako dun sa impluensya na rin ng lola ko sa side ni mama. Pero hindi pumayag si tita dahil hindi naman siya naniniwala sa mga ganong bagay. Mga peking doktor lang daw ang mga yon. Kaya wala na akong nagawa. Kinabukasan, unresponsive na si Alan. Uy, namatay. Kaya agad na pumunta ang doktor at agad siyang ni-revive. Pero hindi na niya nakayanan. Oh my God. Namatay si Alan at lahat kami ay nagluksa. Agad na inasikaso yung burol ni Alan. Lahat kami nagtataka dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Sumali ka na nga. 3 araw nang nakaburol si Alan Oh my nang God. dumating yung Sumali dating ka na, pasyente kita na ka kasama mo. niya sa kwarto. Medyo nakaklose din kasi nila tita yun. May kinuwento yung taong yun na nagpataas ng balahibo ko. Oh my God. Noong gabing iniwan niyo siyang mag-isa sa kwarto at walang nagbabantay, meron pong dumalaw sa kanya nun. Pahayag niya. Kikilabutan ako. Lahat kami nagulat dahil ang alam namin ay wala kaming inaasahang dadalaw sa kanya ng mga araw na yon. Nakaharap ako dun sa kabilang side nun dahil may hinahanap ako. Nang biglang may pumasok na matanda na nakasuot ng itim na damit. Oh my goodness. May dala-dala po siyang kandilang itim. Hindi ko na lang pinansin dahil akala ko isa sa mga kamag-anak o malapit sa kanya.
Pero hindi ko po maitatanggi na nakaramdam ako ng takot noong mga oras na yun. Pagpapatuloy niya pa. At halos lahat kami nakatutok sa susunod niyang sasabihin. Nakita ko na nilibot ng matanda ang kama ni Alan. Bumubulong at parang umuusal ng dasal. Pagkatapos niyang gawin yun, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Huli na nang nalaman kong engkanto pala yun. Kinuwento ko po kasi sa tatay ko yun nung mabalitaan kong patay na si Alan. Nagsitindigan ng balahibo ko nun dahil sa takot. Maging yung mga magulang ni Alan ay nag-iba ang ekspresyon. At kahit hindi nila sabihin, alam kong naniniwala na sila dun sa mga sinabi ko dati. Ilang araw bago ang libing ni Alan, napansin ng mga kamag-anak ko na basa ang barong na nakasuot kay Alan. Basa? Parang pinagpapawisan na pinagtaka namin. Hindi na sila nag-atupili pa at agad na pumunta sa isang albularyo para malaman kung ano talaga ang nangyari kay Alan. Para na rin siguro sa ikatatahimik nito. Ganoon na lamang ang paghagulgol ng buong kamag-anakan namin. Maging ako nang marinig ko ang sinabi ng albularyo. May pinatay siyang engkanto na nakatira sa isang matandang puno. Sobra kaming nagtaka nun kasi hindi pa nabanggit dun sa albularyo yung tungkol sa alitaptap. Basta ang sabi lang namin, hindi maipaliwanag ang naging karamdaman niya. Sabi pa nung albularyo, hindi rin niya sigurado kung magagawan namin ng paraan yun kung sakaling may nakausap kami agad na kagaya niyang albularyo. Kasi buhay ang kinuha ni Alan. At base sa nangyari, mukhang hindi magagawang magpatawad ng kung sino mang gumante sa ginawa ng pinsan ko. Oh shit. Katakot. Yan pa ang isa sa nakakatakot, mga tol. Pag Yan guys, maraming salamat sa panonood ng video ito. Kaway-kaway naman yung kapatid ko dyan. Guys, maraming salamat guys. So, thank you sa panonood ng YouTube na to. So, Babush! bye-bye!